Ayan. So, hi guys! Welcome to Ate Tony's Vlog. Ah, sakit ng ulo ko, sa totoo lang. So, kakauwi ko lang galing Kansai University. So, dun kami nag-take ng JLPT exam. So, i-share ko sa inyo yung experience ko habang nung nag-take ng exam kanina. And ano yung mga maling desisyon di ko napaghandaan nung time ng exam. So, habang nagkukwento ako sa inyo ay kakain ako. So, nag-take out na lang ako kasi after exam, umuwi na ako. Then, nag-take out na lang ako kasi hindi ko alam kung naririnig nyo, naglalaba ako ngayon kasi may pasok na bukas and may kailangan pa akong labahan. So, salad. Kaya, take out na lang muna. And habang sinishare ko yung experience ko sa inyo sa exam. So, umalis ako ng bahay is kaninang umaga, quarter to 8 to 8 kasi ang exam namin ay ang start ng exam ay 9:10. So, before 9, dapat nandun ka na. So, according to Google Map, is roughly 1 hour yung biyahe ko, including yung lakad. So, ito in-order ko tonkatsu, 2 pieces. 2 pieces, kasi ang sakit ng ulo ko sa gutom. So, yun nga, 9. Before quarter to 8. Ang gulo ko, no? Tapos, nung quarter to 8, umalis ako dito. Nakarating ako doon. Ang bilis ng biyahe ko. Kasi kung yung test location, Kansai University siya. Pero iba siya dun sa pinuntahan ko last year. Iba din yung room, iba din yung building ng pinagganapan ng exam. So, yung last year, Kansai University, pero from, ano nga station yun? Kanday Station? Let me see. Let me check. Basta, from Kanday Station, yung last year ko is nag-walk ako ng 10 to 12 minutes. Around 12 to 10 minutes from the station. Pero ngayon, paglabas ko ng station, tumawid lang ako, tapos lumihis lang ng konti. As in, konting-konti lang. Ano na, yun na yung entrance ng university. So, medyo napaaga ako kanina. So, nagkaroon ako ng time na mag-CR, tapos hanapin yung room ko nang hindi ako nagmamadali. And, ayun nga. So, kanina, yung advice ko lang sa inyo if magte-take kayo ng JLPT N2 dito sa Japan, kaya sumakit ang ulo ko kasi wala akong baong pag inumin. Kasi nga ina-expect ko may vendo around the area. Pero yung pinag-examan ko ngayon, nung drink niya, wala akong mahanap na vendo. So, paikot-ikot ako doon. Wala akong mahanap. So, medyo naano ko. Ang tawag doon, na-dehydrate. So, sa susunod, kung mag-exam kayo kahit same university siya, possible na ibang building yung gamitin nila. Kasi last year, ang adong vendo dun sa paligid. And gusto kong uminom ng mainit na kape. Alam niyo naman ako, kape is life. Kaya, hindi ako nagdala talaga ng any drinks kasi gusto ko mainit yung bibilhin ko. So, yun. Isa yun sa una kong maling nagawa. Ikalawa, nakalimutan ko yung ikalawa. Alam ko, dalawa yun eh. Ikalawa, ano yung ikalawa? So, una na lang. Isa na lang. Wala na, hindi ko na maalala yung isa. Tapos, ayun. Natapos na yung exam. Kung i-compare ko yung exam ngayong July, compare mo sa December last year, mas nahirapan ako ngayon. Siguro dahil
Kung i-compare mo last year, nag-aaral kami gabi-gabi. Nagpapanggap kami mag-aral kahit more on chika yung ginagawa namin. Eh ngayon, as in, wala talaga ako naging aral. So, mas nahirapan ako. So, experience ko nga. Tapos, so, huwag nyo na pong expect. Napapasa ako. Tapos, isa pa pala, nakaka-miss na may kasama kang same lahi mo dito pag nag-e-exam. Kasi kanina, habang naglalakad papunta dun sa test site, tsaka pauwi, nakakatuwa na nakakainis. Nakakatuwa yung mga ibang lahi na may kasama sila, tapos nagkukwentuhan sila, nagtatawanan sila. Alam nyo yun? Punta lang ako nag-iisa. Tapos naglako pa yung Spotify ko kasi headset is life. Hindi ko alam ba't nagloko. So, ayun. Nag-stop muna ako para ayusin. Although di ko siya naayos. Naayos ko siya. Malapit na ako sa Umeda. So, yun lang guys. So, no choice naman kami dito. Kailangan namin mag-exam kahit di kami nag-aaral. Sa mga nag-e-exam dyan na hindi nyo naman talaga pumasa, mag-aral talaga. Imposible talaga makapasa sa JLPT nang hindi ka nag-aaral. Yun lang. Salamat sa partner. Bye-bye. See you on the next vlog. Please click the thumbs up button and click subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Yun lang. Salamat po. Bye-bye. God bless.